Bukas po na 40th anniversary ng EDSA at magkakahiwalay po ang mga grupo sa paggunita po nitong EDSA People Power. Ang simbahan po naging malaki ang naging bahagi po noong 1986 People Power Revolution. Sa tingin niyo po ba dahil dun sa pagkakawatak-watak ng mga grupo parang baka nawawala na po yung tunay na diwa ng People Power sa EDSA? Well, of course, we hope for unity. Pero ngayon kasi, magkakaiba yung intention Magkakaiba yung layunin. Magkakaiba yung gusto. But then again, meron pa rin naman ilang mga grupo na kahit papano, nagkakaisa pa rin naman sila sa pananaw na ito yung gagawin natin. And we are banking on them. Hindi natin ko pwedeng kumaga saklawan yung gusto ng ibang mga grupo. Malaya din sila na magputak ng kanilang mga pagkilos. And we respect that. Pero yun nga lang, kagandahan dito sa Trillion Peso March sa gagawin bukas at pupunta dito, at least yung mga key organizers niyan ay mukha namang nagbubuklod. Kaya malaki pa rin naman yung kanilang yung kanilang grupo, yung hanay nila. At yun naman ang tinitingnan natin na sana mag-galvanize nga ng grupo na to ay yung iba pang mga pagkilos. Pero hayaan muna natin kung meron man na iba yung kanilang pananaw, iba yung kanilang kumagay gusto. So, irespeto na muna natin. Hopefully, in the near future, magkausap-usap din at pagkaisa talaga. Oo, kanina kausap din po namin yung ilan po sa mga, yung isa po sa mga co-conveners ng Tama Na at sinasabi nila, even sila, ang panalangin nila sa mga susunod po na protesta ay talagang iisang venue na lamang po. After 40 years, simula po nung nangyari yung 1986 People Power Revolution, may natutunan na po ba ang taong bayan? Well, basically, maraming natutunan in the immediate aftermath ng People Power noong 1986, yung nga lang nalusaw. So, I don't want to sound negative about it. Pero kung sakali man na-sustain kasi yung gains na yon, ay hindi sana tayo nagkaganito ulit. Pero yung sinabi kong nalusaw para nakalimutan, ito yung irony nun, Chacha, no? Sinasabi nila na yung pagkilos noon ay para ihanda nga yung mga kabataan noon, para sa isang magandang kinabukasan. Pero yung irony nito, yung mga kabataan na yun, na nando doon, baka naman naging part pa rin. Nitong mga, pangyayari ngayon. So I don't want to blame people. But then again, parang hindi sapat na sabihin lang natin paghahanda sa kinabukasan, yung mga kabataan natin ngayon para magkaroon sila ng magandang future. Pero somewhere along the way, baka iba yung naging pamamaraan Kaya naging complacent, naging indifferent. Kasi kung wala nitong complacency at indifference, palagay ko hindi na mangyayari itong napakatindi at napakarami katiwalian na ngayon ay nakaka-apekto sa ating bayan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!